Nasaan ang Goblin Tribe? Tanong niya. Nanginginig si Ephra, itinuro ang isang direksyon sa harapan nila. Diyan, pero nakakatakot ang lugar na iyon. Nang makuha na niya ang sagot na gusto niya, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad niyang pinatakbo ang kanyang kabayo. Nagpanik si Ephra. Hintay, dalhin mo ako, sigaw niya, ngunit malamig lang siyang sinagot ni Kazimov. Huwag mo akong abalahin. Wala siyang balak dalhin siya. Alam niya kung bakit bilang isang bihasang adventurer na may titulong Despair Knight, may kakayahan siyang palakasin ang kanyang sarili kapag nag-iisa. Mas malakas siya nang walang kasama. Mas nagtatagal ang kanyang lakas, mas nagiging malupit siya sa labanan. Kaya't ang pagkamatay ni Loader, isang pagkakataon. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang malalim na pag-iisip, biglang bumagsak ang kanyang kabayo. May natapakan itong patibong, dahilan upang tumilapon si Kazimov. Sa kabutihang palad, mabilis siyang bumagsak ng walang sugat, agad na handa para lumaban. At doon, sa kanyang likuran, isang figure ang muling lumitaw, si Ephra. Ngunit ang kanyang hitsura ay malayo na sa kahinaan at takot na ipinakita niya kanina. Naningkit ang mga mata ni Kazimov. Bakit hindi ka pa umaalis? Tanong niya, puno ng pagdududa. Hindi sumagot si Ephra ng kahit isang salita. Sa halip, isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog mula sa kanyang kamay, isang atakeng hindi niya inaasahan. Huli na para makailag, nayanig si Kazimov. Hindi ito isang simpleng pagtataksil, ito ay isang bitag. Bakit mo ginagawa ito? Tanong niya nang may halong galit at pagkalito. Walang ekspresyon ang mukha ni Ephra. Sa malamig na boses, sinagot niya ang tanong ni Kazimov. Inutusan ako ng aking master na patayin ka. Isa pang liwanag ang bumalot kay Kazimov. Isang napakalaking haligi ng liwanag ang sumabog mula kay Ephra, tinatanggal ang lahat sa kanyang paligid. Ngunit sa gitna ng liwanag, isang anino ang biglang lumitaw, isang usok na kulay ube, bumabalot sa isang figure. Biglang lumitaw ang isang napakalaking kamay mula sa usok, mabilis na dinakma si Ephra at hinatak ito. Sa isang iglap, si Kazimov ay nasa likod na niya. Ang kanyang mga mata, nagliliyab na pula. Isang malupit na ngiti ang lumitaw sa mukha niya. Akala mo ba monsters lang ang gusto kong patayin? Bulong niya, mas gusto kong balatan ng buhay ang mga traidor na tulad mo. Nagpumiglas si Ephra, ngunit hindi siya makawala. Napakadiin ng pagkakahawak ni Kazimov. Magagamit kita para palakasin ang sarili ko bago ko durugan ng Goblin Tribe, aniya, puno ng kasamaan. Isa ka lang pyesa sa laro ko. Ngunit bago pa niya magawa ang anuman, isang malamig na tinig ang umalangaw mula sa dilim. Kaya pala naglakas loob kang mag-isa para wasakin ang tribo ko. Nayanig si Kazimov. Mabilis siyang tumingin sa paligid, alerto na sa panganib. Mula sa anino, lumitaw si Lin Tian. Maliit ang kanyang katawan, ngunit may nakakatakot na aura na bumabalot sa kanya. May mapanuksong ngiti sa kanyang labi. At sa kanyang kamay, hawak niya ang espada ni Kazimov. Isang sandata na may napakalupit na kakayahan, mataas na bilis ng pag-atake, group attack, at 70% critical strike rate. Bulong ni Lin Tian, pinaglalaruan ng espada. Kung nagtagumpay kang makalusot at makuha ang passive ability mo, baka naging malaking problema ka para sa amin. Lalong sumidhi ang kaba ni Kazimov. Hindi siya makapaniwala, paano nakuha ng isang hamak na goblin ang kanyang espada nang hindi niya namamalayan. Samantalahin ni Ephra ang pagkakataon upang makawala mula sa pagkakahawak ni Kazimov at tumakbo patungo kay Lin Tian. Yumuko siya bilang tanda ng paggalang. Napalunok si Kazimov. Isa kang walang hiya, Ephra. Sigaw niya. Para lang mabuhay, pinili mong maging alipin ng mga mababang nilalang. Malamig na tumawa si Lin Tian, hinahaplos ang buhok ni Ephra na parang isang alagang aso. Isang karangalan ang maging alipin ko, aniya. Masunurin siya. Isang mabuting aso. Nag-aapoy sa galit si Kazimov. Hindi ko kailangan ng espada para patayin ang isang katulad mo. Sumugod siya, tangan ang isang patalim, mabilis na inatake si Lin Tian. Ngunit hindi gumalaw si Lin Tian. Hindi man lang siya nagpakita ng takot o kahit anong pag-aalala. At bago pa man tumama ang kanyang patalim, isang anino ang lumitaw sa likod ni Lin Tian, 2 hero-level na goblins at isang napakalaking dragon. Nanlalamig si Kazimov. Muling ngumiti si Lin Tian. Tingnan natin kung sino sa atin ang pupunta sa impyerno. Walang pag-aalinlangan, bumuga ng apoy ang dragon, isang dagat ng apoy ang bumalot kay Kazimov. At sa buong demonic forest, tanging ang kanyang nakapangangilabot na hiyaw ng pagdurusa ang narinig.
Nagsisimula ang eksena sa payapang Goblin Village. Ngunit ang katahimikang ito ay biglang nag-ambala ng sigawan ng mga goblin, nagbabalik si Lin Tian, at may dala siyang trepeo. Sa piitan, nakatingin si Loader nang hindi makapaniwala habang inihagis ni Lin Tian sa harapan niya ang sunog na bangkay ni Kazumov. Isang patunay kung paano niya tinalo ang nilalang na itinuring ni Loader na hindi matatalo. Lumapit si Lin Tian kay Loader, na ngayoy nilalamon ng kawalan ng pag-asa. Ito ba ang makapangyarihang Death Hunter na sinasabi mo? Sayang, masyado niyang inakala na kaya niya ako, pero bumagsak lang siya sa aking kamay. Napuno ng kawalan ng pag-asa ang mga mata ni Loader, ngunit bigla siyang tumawa ng baliw. Isa na namang patay, isa na namang patay. Hayop ka, sigaw niya. Para sa kanya, hanggal ang Sword Saint sa pagtatanggol sa mga tao ng City of Light. Nagpapadala ito ng malalakas na mandirigma para sugpuin sila, ngunit nauuwi lang silang pagkain ng goblin. Isang walang silbing estratehiya, kahit si Loader, nagsisimula ng magduda, may lihim bang alyansa si Lin Tian at ang Sword Saint. Pagkatapos, inihagis ni Lin Tian ang katawan ni Kazumov sa gitna ng nayon, pinalibutan ito ng mga piling goblin na pinili niya mismo. Hindi siya basta namimili, naghahanap siya ng goblin na may kakaibang potensyal, at ang bangkay ni Kazumov ay isang napakahalagang yaman para sa kanila. Sa malamig na tingin, sinabi niya, "Goon, ikaw ang unang kakain sa katawan na ito. Ang matitira ay para sa iba." Si Goon ay isa sa mga natatanging goblin na pinili ni Lin Tian. Tumangala ito, ang mga mata puno ng kasakiman habang nakatingin sa bangkay. "Maraming salamat, Lin Tian," sagot niya sa paos na tinig. Ang ibang goblin ay nanlilisik ang mga mata, sabik sa kanilang bahagi. Alam ni Lin Tian na ang ebolusyon ng goblin tungo sa isang pambihirang klase ay hindi lang nakabase sa swerte, kinakailangan nito ng talento at tamang lahi. Kaya si Gobo siya nang napili para sa unang eksperimento, kahit maliit ang katawan niya, taglay niya ang matinding determinasyon at ambisyon, kakaiba sa karamihan ng goblin. Sa mga mata ni Lin Tian, nakita niya sa kanya ang perpektong kombinasyon ng pagkukunwari at kabangisan, isang ideal na binhi. Inaasahan niyang mula rito ay lalabas ang isang bihirang lahi ng goblin. Nakangiti siyang may halong kalupitan at pagpaplano. Sa usapin ng Sword Saint, alam niyang mayroon lamang itong 3 squad ng Knights na may tunay na lakas. Ngayon, patay na ang Silver Sword Knights, lahat ng plano niya ay nagkakatoto. Siguradong matitigilan ng Sword Saint sa balitang ito. Ngunit hindi siya maghihintay na umatake ito, kailangan niyang maging isang hakbang na mas maaga. Kaya, ginamit niya ang simulation system upang makita ang mga posibleng mangyari sa hinaharap. Nang matapos ang simulation, nagniningning ang mga mata ni Lin Tian sa kasiyahan. Ang Sword Saint, sadyang gaaman siya. At nanalo ako sa larong ito ng talino. Sa kanyang kasabikan, iniutos niya kay Gobo Shan na tipunin ang lahat ng goblin. Bukas, magsisimula tayo ng isang malaking misyon. Sa City of Light, isang napakalaking balita ang yumunig sa lahat. Natagpuan ng mga knights ang bangkay ni Kazumov sa labas ng lungsod. Ang balita ay parang isang pagsabog para sa mga nakakakilala sa kanya. Isang araw pa lang siyang nasa demonic forest, paano nagawa ng mga mababang uri ng hayop na ito na patayin siya. Napagtanto ng Sword Saint na ang kanilang paulit-ulit na kabiguan sa pagwasak sa mga goblin, pati na rin ang tuloy-tuloy na pag-atake ng mga dragon, ay hindi na simpleng pangyayari. Isang malinaw na sabuatan ito, isang kasunduan sa pagitan ng mga goblin at ng dragon upang wasakin ang City of Light. Ginagamit nila ang mga tao bilang mga bihag, pinapabayaan silang dahan-daang mamatay. Hindi tayo maaaring manatiling tahimik. Sa galit at paghihiganti, iniutos ng Sword Saint ang pagtitipon ng buong Battlecry Brigade. Bilang pag-iingat, nagpadala siya ng isang squad ng knights pabalik sa kabisera upang humingi ng dagdag na puwersa. Ngunit hindi nagtagal, natagpuan ng knights ang tulay sa kanilang dadaanan na gumuho. Nang makita ito, isang babaeng kasapi ng squad ang kinabahan. Hindi ito aksidente. Kung manatili tayo dito, tiyak na mapapahamak tayo. Ngunit tumanggi ang kapitan. Hindi natin sila pagbibigyan. Alam kong gusto nila tayong idaan sa detour para tambangan. Pero kung bumagsak na ang tulay, malamang wala na sila rito. Mas ligtas ito. Agad nilang sinimulang ayusin ang tulay bago gamabi, at nang matapos ito, tumawid sila ng may matibay na kumpiyansa. Ngunit hindi nila alam, bahagi ito ng plano ni Lin Tian. Habang tinatawid nila ang tulay, isang napakalaking anino ang biglang bumalot sa kanila.
Lahat sila'y natigilan, at nang tumingala sila, halos tumigil ang tibok ng kanilang puso. Isang dambuhalang dragon ang lumulutang sa ere. Ngunit higit na nakakatakot ang nakita nila, isang goblin na nakasakay sa likod nito. Napagtanto nilang hindi nakakahaka ang alyansa ng mga dragon at goblin, isang nakakatakot na katotohanan ang bumagsak sa kanila. Mula sa itaas, tumawa si Lin Tian, punong-puno ng panunuya. Mabilis kayong kumilos, hindi kayo dumaan sa detour, pero inayos ninyo ang tulay. Natakot ba kayo sa tambang ko? Nag-alab ang galit sa mga mata ng kapitan. Ikaw ang Sam Iris sa tulay. Hayop ka. Ngunit bago pa siya makakilos, bumuga ng naglalagablab na apoy ang dragon, muling winasak ang tulay. Nagmamadali ang knights na tumakas mula sa umaapoy na istruktura, ngunit ang pinakamasmasahol ay hindi ang pagbagsak ng tulay, kundi ang pagkasunog ng kanilang fighting spirit. Isa-isa, natakot sila, at sa gitna ng takot, ang kapitan ay sumigaw sa galit at kawalan ng pag-asa, isinusumpa ang goblin na si Lin Tian. Isusumpa kita, mahuhuli kita, at bibitayin kitang dahan-dahan, hayop ka. At sa gitna ng takot, ang kabalyero sa lupa ay napasigaw sa galit, nangangakong huhulihin si Lin Tian at ipaparanas sa kanya ang isang mabagal at masakit na kamatayan bilang kabayaran sa lahat ng kanyang ginawa. Nakaupo sa ibabaw ng higanteng dragon, bahagyang ngumisi si Lin Tian sa hamon, tinitingnan ng mga hero-level goblins na nakapalibot sa mga kabalyero. Sa malamig na boses, sagot niya, gusto kong makita kung paano mo gagawin yan. Pero bago ka makarating sa akin, kailangan mo munang talunin ang buong hukbo ko, at ang Dragon Mother na paparating na. Nanlaki ang mga mata ng mga kabalyero sa takot nang marinig nila ang tungkol sa Dragon Mother. Isang babae sa kanilang grupo ang lumapit sa kapitan, nag-aalalang sinabi, kung dumating talaga ang Dragon Mother, wala tayong laban. Ngunit nakita ng kapitan ang sitwasyon bilang isang pambihirang pagkakataon. Kung andito ang parehong goblins at ang Dragon Mother, baka ito na ang tamang sandali para tuluyang tapusin ang banta sa City of Light. Agad siyang lumingon sa dwarf na nasa tabi niya at nagutos, Ben, kami ang bahala rito. Gamitin mo ang bilis mo para makalusot at makabalik sa City of Light. Kailangan malaman ng Sword Saint ang nangyari. Napamura si Bane sa inis, ngunit agad siyang sumugod sa mga goblins sa harapan niya, waring handang pumatay ng lahat ng hamarang sa kanya. Dahil sa kanyang mabangis na pagsugod at malakas na sigaw, sandaling natigilan ang mga goblin. Mabilis silang naghandang lumaban, ngunit sa halip na makipagdigma, pinaikot lamang ni Bane ang kanyang palakol upang guluhin ang kanilang linya, at sa isang iglap, bigla siyang sumibad palayo habang sumisigaw, kapag dumating ang Sword Saint, kayo ang mamamatay. Ngunit may napansin ang babae sa grupo, isang kakaibang kasiyahan sa mga mata ng mga goblin. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkaunawa at agad niyang sinabi, Kapitan, may mali. Hindi nila talaga hinaharangan si Bane, maaaring patibong ito. Mula sa likod ng dragon, tumawa si Lin Tian, waring naaaliw sa katalinuhan ng babae. Tama ka, isa itong patibong. Walang Dragon Mother na paparating, gusto ko lang umalis ang Sword Saint sa City of Light. Abangan niyo kung ano ang mangyayari kapag iniwan niya ang lungsod. Puno ng gulat na pagtanto ng kapitan ang kabuuan ng plano ni Lin Tian. Isang napakalaking sakuna ang parating, kaya desperado siyang sumigaw, ubos na ang pag-asa natin sa lungsod. Ang tanging paraan natin para mabuhay ay pigilan si Lin Tian hanggang sa dumating ang Sword Saint. Sa isang iglap, sumiklab ang matinding labanan. Isang dambuhalang goblin na may malahalimaw na pangangatawan ang sumugod sa kapitan, tanda ng isang napakalaking espada. Agad itong sinalubong ng kapitan gamit ang kanyang palakol, at sa sandaling nagbanggaan ang kanilang mga armas, yumanig ang lupa sa kanilang paligid. Napaatras ang kapitan, bahagyang nanginginig sa lakas ng goblin. Sa kanyang gulat, napansin niya ang espada na hawak nito, hindi siya maaaring magkamali, espada iyon ni Kazimov. Mula sa itaas, pinanood ni Lin Tian ang labanan, nakangiti habang tinitingnan ang kanyang hukbo. Mukhang hindi ko na kailangang makialam pa, pero nakakadismaya. Ang hina ng mga kabalyerong ito, hindi sila sapat na material para sa aking eksperimento. Alam niyang hindi na dapat patagilan ang laban bago pa dumating ang Sword Saint. Kaya't mabilis niyang kinuha ang kanyang maliit na pana, at sa isang maliksing galaw, tumalon mula sa likod ng dragon, handang tapusin ang laban. Sa lakas ng suporta ni Lin Tian, mabilis natapos ang labanan, isang napakalinaw na tagumpay para sa hukbo ng goblin. Dalawa sa mga kasama ng kapitan ang namatay,
at ang kanilang mga katawan ay naging pagkain ng gutom na goblins. Samantala, ang kapitan mismo, sa kabila ng kanyang matinding paglaban, ay napaluhod, nanginginig sa kawalan ng pag-asa. Napilitan siyang panuurin kung paano hinimay ng mga goblin ang kanyang mga kasamahan, ang kanilang laman kinain na parang gutom na halimaw. Tumalsik ang dugo sa lahat ng direksyon, at ang amoy ng kamatayan ay pumuno sa paligid. Sa wakas, tinapos ni Lin Tian ang paghihirap ng kapitan sa isang simpleng paraan, isang palaso na bumaon sa kanyang ulo. Nang bumagsak ang kanyang katawan, nagsimula ang malakas na sigawan ng goblins, ipinagdiriwang ang kanilang tagumpay. Ngunit hindi natapos doon ang bangungot. Binalingan ni Lin Tian si Go Bushan, ang goblin na may pinakamaraming potensyal, at iniutos, "Goon, ubusin mo ang mga katawan. Kailangan nating umalis bago pa dumating ang Sword Saint." Nagniningning ang mga pulang mata ni Go Bushan sa kasab-ikan. Wala ng pag-aalinlangan, sinunggaban niya ang bangkay ng babae at sinimulang lapain ito ng walang pag-aalinlangan. Ang tanawin ay isang tunay na bangungot, isang halimaw na winawasak ang isang tao, dugo at laman nagkalat sa paligid. Ilang oras ang lumipas. Mula sa kalayuan, dumating ang Sword Saint kasama ang kanyang hukbo. Ngunit ang eksenang sumalubong sa kanila ay isang eksena ng bangis at pagkawasak. Kahit ang Sword Saint mismo ay hindi nakapaghanda sa karumaldumal na tanawin, ang lupa ay puno ng mga putol-putol na bangkay, kalahating kinain, ang dugo umagos na parang ilog. Ang mga buto ay natira na lamang bilang patunay ng massacre. Si Bane, ang tanging nakaligtas, ay lumuhad sa tabi ng kanyang mga patay na kasama. Tahimik siyang umiyak, ngunit sa ilalim ng kanyang mga luha ay ang naglalagablab na galit. "Hayop kayong mga goblin, ipagpapalit ko ang buhay ko para sa paghihiganti." Habang pinagmamasdan ng Sword Saint ang paligid, unti-unting tumaas ang kanyang galit. Dumating sila sa lalong madaling panahon, ngunit hindi pa rin sila umabot para iligtas ang kanyang mga tauhan. Sa lupa, nakita niya ang mga malalaking bakas ng paa ng isang dragon, patunay na isang dragon ang kasama sa labanan. Dahan-daang bumigat ang kanyang pakiramdam. Kung may goblin na kayang mag-utos sa isang dragon, maaaring mas malala pa ito kaysa sa inaakala nila. "Bane, sabihin mo sa akin ang lahat ng nakita mo." Walang pag-aalinlangan, mabilis na ipinaliwanag ni Bane ang lahat, kung paano inutusan ng goblin leader ang dragon na sunugin ang tulay, kung paano pinatay ang kanilang kapitan, at kung paano winasak ng goblins ang kanilang hukbo. Nanigas ang Sword Saint, kung may goblin na kayang kontrolin ang isang dragon, maaaring patibong lamang ang lahat ng ito. Sa isang iglap, bumalik ang kanyang focus. Lahat bumalik sa lungsod. Ngayon din, nangamba siya na maaaring isa itong bitag upang palayuan sila sa City of Light. At kung tama ang kanyang hinala, baka nanganganib na ang buong lungsod. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.